Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Ito na kabibig. Binulgar na pinasabog ni Attorney Glenn Chong ang sekreto kung paano dinaya ni George Garcia ang halalan. Nako, madami palang magsasampa ng kaso, mga lawyer ay nagkaisa para sampahan ng kaso si George Garcia, mga kabibig. Ito na ba ang hinihintay na karma ni George Garcia? Maraming mga Pilipino ang sumisigaw na dapat na talagang parusahan si George Garcia kasi halata naman talaga na meron talaga siyang ginawang kabalastugan noong 2025 election. Maraming Pilipino na ngayon ang nagtanong kung tama kaya yung resulta sa eleksyon. Nako po! So heto kabibig si Attorney Glenn Chong kung saan ibinahagi niya ang kanyang nalamang sikreto. Grabe ha? Nalamang sikreto kung paano dinaya ni George Garcia ang eleksyon. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Sa ating mga kababayan po dito sa Pilipinas, magandang hapon po sa inyong lahat. Nag-post po ako ng resulta ng forensic investigation ng mga resulta ng eleksyon sa Coronadal City. Part 1, Part 2, and Part 3. Ito dapat yung Part 4. Sa halip na isulat ko, nag-live na lang ako because there's another development today. So ito yung final na supplemental petition for mandamus ng grupo na final ng grupo nila Attorney Israelito Torion at si Attorney Jimmy Bundok. So originally nag-file na po sila ng petition for mandamus and then today nag-file din sila ng supplemental petition. Ang purpose is to compel the COMELEC para utusan ng Korte Suprema ang COMELEC na mag-conduct ng manual recount sa mga boto para sa mga senador. Ang pinagbasihan po nila Attorney Torion at Attorney Bundok ay Section 31 of Republic Act 9369. So, yan na. Ito na ang bahagi kung saan kakabahan talaga si George Garcia. Baka si George Garcia, isang araw, hindi natin mahagilap na wala na pala sa Pilipinas. Nasa ibang bansa na, nagtatago. Naku, mangyayari yan. Alam naman po natin mga kababayan na dalawa ang klase ng halalan. Basically, one is manual, the other one is automated. Correct. So, sa manong-manong eleksyon, paulit-ulit ko itong sinabi, nababantayan ang dayaan. Dahil mano-mano ang daya, mano-mano ding nakita natin yan. Example, yung chok na ginagamit sa pagbibilang ng boto. Hindi nyo po alam, may hiwa pala sa gitna. Palagi ko itong example, may hiwa sa gitna. So pag sabi ng teacher, Bam Aquino, pag ganun, dalawa agad. Bakit alam natin? Dahil nakikita natin, mano-mano ang daya, mahiwa ang chok, pag scratch, dalawa agad ang boto ni Bam Aquino sa halip na isa lang. No, isa lang ang sinigaw ng teacher, pero dalawa agad ang na-record doon sa board dahil mahiwa ang chok. Yan ang mano-manong eleksyon. Mano-mano ang daya, mano-mano ding nakikita natin. Pero sa automated elections, mga kababayan, ito na. It's nearly impossible na mahuli natin ang kanilang daya. Kahit paulit-ulit ko rin itong sinasabi, lahat ng nagbabantay sa presinto, wala kayong mahuhuli na daya. Dahil ang daya nandoon sa loob ng makina. So kahit pa magdala ka ng x-ray, o kahit pa magdala ka ng teleskopyo, wala kang mahuhuli doon. Kahit idilat mo pa lahat ng mata mo doon. Correct. Na nagbabantay sa presinto. Lalong hindi ka IT expert, hindi mo nga alam. Nadadaya ka. Kung hindi ka IT expert, kaya yung mga politiko, kailangan talaga ng mga IT experts. Diba? Mahuhuli. Dahil ang dayaan nasa loob ng makina. I always maintain that position na ang daya nasa loob ng makina. That is why it is impossible for us na mahuli. Unlike yung chok na may hiwa, na pagsigaw ng teacher, Bam Aquino, dalawa agad ang
bilang na boto. Dahil nga nakikita natin. So paano natin uulihin yung dayaan nila sa makina? Nandun sa loob. Kahit magdala ka ng x-ray, magdala ka ng teleskopyo, o kahit ilang pang mata ang magbabantay, walang mahuhuli. So paulit-ulit ko rin itong sinasabi, trace documents. Yung trace documents ang tingnan natin. So paulit-ulit ko sinasabi, so kung may mga nanonood po diyang mga nadaya, gamitin nyo to na kaalaman. Palagi kong sinasabi, kunin natin yung audit log, yung print log, yung transmission log para makita natin yung mga milagro, yung mga anomalya sa transmission. That's one aspect. The other one is kung ang daya talaga nandun sa loob ng makina, wala kang makuhuli. Except kung busisiin natin yung election return, yung resulta ng halalan mismo. So busisiin natin for statistical improbabilities or statistical anomalies, vote patterns, or unusual repetition, or system-generated artifacts, or patterns indicative of manipulation. So ano yan? Ano to? So ang example na ipinapakita ko sa inyo ngayon is Coronadal City. Apparently, yung mga election return doon, sa Coronadal merong 147 vote cheating machines. So, 147 lang yung makina nila, so 147 yung resulta. So, ito yung dataset. Tandaan nyo yan, dataset. Ang values ng dataset, ito yung election result. Okay? So, pinakita ko, apparently merong nag-conduct ng forensic investigation at pinadala ako ng kopya ng report. At dinerify ko yung mga data, yung dataset at yung values doon sa dataset, yung resulta ng eleksyon. So hindi po ito akin ha, may gumawa po ito, mga eksperto, professional. So ang sa akin lang is i-share ko po sa inyo today para alam ninyo na ito pala talaga ang nangyayari sa eleksyon natin. So if you review my post for the past 2 days, ang unang pinakita ko si Governor A, meron ding Congressman A, at meron ding Mayor A. So ito si Governor A, ito si Congressman A, at ito si Mayor A ay mga kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas. Ito yung partido ni Marcos Jr. So, you already have a clue, di ba? So, pinakita ko doon, at sa mga post, i-review ninyo, si Governor A, meron siyang boto na 407 sa 4 na presinto. 147 precincts lang yan, mga kababayan. Yung 4 pare-pareho, ang boto niya, 407, 407, 407, 407, tapos meron ding 516. 4 din na presinto. So ito yung sinasabi ko kanina, vote repetition. Vote repetition. Ito yung mga system-generated artifacts, patterns indicative of manipulation. 4 na presinto, parehong resulta, 407. Then there's another 4 na presinto, pareho ang resulta, 516. Hindi lang yan, 61 presinto yan, pare-pareho ang resulta. May 4, 3, at 2. And another case, yung sa Congressman A. Meron siyang 447 votes sa 4 na presinto. In all 64 precincts, pare-pareho ang resultang nakuha niya. May 4, 3, at 2. And yung worst, ito yung sa mayor. Yung sa mayor, nakakuha siya ng 507 votes in 5 precincts. And then 442 at 498, bawat 4 pang ibang presinto. 61 precincts. So 61, 64, 61. Ito yung niyari, yung resulta ng eleksyon. Pare-pareho ang resultang binigay sa mga kandidatong ito. So, the chance is 1 in 2.5 million na mangyayari ito. Imposible. Di po ba? 1 in 2.5 million. So, ibig sabihin, pwedeng mangyari isang beses sa 2.5 million na makina. 147 lang yung makina doon. So, ito ipapakita ko sa inyo, bell curve. Okay. Ano ba ang bell curve? Ang bell curve is a graph. Ito graph to, which shows how the values in a data set are dispersed. So,
paano yung values sa dataset or paano yung election result sa dataset na 147 machines were distributed. Most will fall along the average. So, nasa average sila. A few will be outliers. So, either extremes dito sa gilid at dito sa magkabilang side. So, kaya, ang tawag sa kanya bell curve kasi para siyang bell. Di ba? So, yung a few will be on the extreme side. So, ito yung paakyat. And then the average will be, ito yung bell na. So, kaya siya bell curve. Now, meron kayo papakita sa inyo na graph. This graph, resulta to ng eleksyon ng 2010. Resulta to ng eleksyon ng 2010 for Vice Mayor. 3 kandidato dito. Si Vice Mayor A, B, and C. Ito dapat ang healthy na bell curve. Healthy distribution ng election results. Di ba? Parang bell. Magkabilang side, extremes, konti lang. Most are average, nasa middle. Kaya para siyang bell. Now, papakita ko ulit sa inyo. Ito yung healthy distribution. Walang manipulation to. Now, ito yung resulta sa Coronadal City. Yung blue, yan yung kalaban. Yung yellow, yan yung nanalo for congressman. Okay? So, nakikita ninyo? Hindi siya bell. Hindi siya mukhang bell. Ito may ano to eh. May hard ceiling to. May hard ceiling to. Hindi siya lumagpas ng 450 votes. Yan. Ito si Blue ha. Ito yung governor, kalaban ng nanalo. Ang nanalo si Yellow. Do you really think it looks like a bell? Yung bell curve niya? Hindi. Ito naman, ganun din. Yung sa congressman to. Yung green ang natalo, yung pula ang nanalo. At sa mayor, ganun din. Oh, bell ba yan? Yan, mukhang bell ba yan? Hindi bell, di ba? Oh. Itong parang orange yata, purple. Hindi, purple yung isa eh. Basta ito yung natalo. Ito yung nanalo. Hindi rin bell. Di ba? Magkaiba. Unlike sa healthy distribution ng boto. Ito yung healthy distribution ng boto. Ito yung resulta ng eleksyon ni George Garcia. What does it show, mga kababayan? What it actually shows is that there's a ceiling. Merong ceiling. Ang tawag doon, scoring ceiling algorithm. So, it prevents the affected candidates from scoring higher than the ceiling. So, may limit. Kaya nga, in this case, si Governor B, ang boto niya hindi lumagpas sa 454. Kahit pa, ang botante is 900. Hanggang dyan lang siya sa 454. Si Congressman B, hanggang 503 lang siya. Hindi siya lumagpas ng 503. Si Mayor B, nasa 320 lang siya. Yung kanyang ceiling, 320. Isa lang yung outlier, 615. Kumbaga, abnormal yun. So, that's the finding. Ito yung finding ng forensic investigation using the election returns, yung resulta ng eleksyon. Hindi siya normal. Ang ginamit nilang test dito, mga kababayan, is Benford Law Analysis, histogram distribution, comparative statistics, Z-score, and C-square analysis yata yun. Oh. Apat tong ginamit nila. So, dito mapipinpoint natin na sa local, iba naman yung sa senador. Kasi yung sa senador, I maintain na yung 5 million na binawas nila sa mga kandidato, hindi yun duplicate election return. Makikita natin sa transmission data na kayang i-reject ng makina yung multiple transmission. So ito ay pinasinungalingan nito si George Garcia.
Sabi niya, nagbawas kami ng boto, about 5 million, dahil nagdoble yung election return. Pero ang makina will show na capable siya na i-reject yung multiple transmissions. Isa lang talaga ang tatanggapin niya. Kung isa lang ang tinanggap niya, walang duplicate at hindi dapat nagbawas. So ito yung para sa senador. Pero itong pinakita ko sa inyo, local to. Meron siyang ceiling sa mga kandidatong gustong talunin. Merong ceiling, hindi ka pwedeng lumagpas dyan. Ang kalaban mo, sisipa ng husto hanggang manalo. So, ito, shinare ko po sa inyo, itong findings na to. Hindi po ito akin ha, to be fair and to be clear about it. May mga professional na gumawa nitong study na to, binigay nila sa akin, and I see fit to share it with you. So ganito, sabi ko sa inyo na ang daya ay nasa loob ng makina, wala sa transmission. Wala sa transmission, nandoon sa loob ng makina. Paglabas ng election return, dinaya na yan. So paglabas ng election return, dinaya na yan. Pag transmit, yung transmit, dinaya na. So kahit pa ikumpara mo, kahit anong server, 4, 5 server yan, ikukumpara mo, pare-pareho yan. Dahil isa lang ang source niyan, yung vote cheating machine sa presinto. Kung saan, now, matutukoy natin na merong vote sealing, merong vote suppression algorithm. Vote suppression algorithm, hanggang dyan ka lang. Hindi ka pwedeng lumagpas sa boto na yan. So, in fact, ito yung final na page yata. Pattern of suppression detected. Ang sinabi niya, ito yung mga kandidatong natalo. Ito yung ceiling, 450. Hindi sila lumagpas, tingnan mo, except yung dalawa. That's for the congressman, yung sinabi ko kanina, na may outlier. Pero itong parang orange yata, hanggang green, yung orange hanggang green, yan yung governor. And then ito namang blue dito sa other side, yan yung mayor. Itong parang light green, yan yung congressman. So, hindi lumagpas sa 450 yung mga boto nila. So, we can pinpoint now na yung algorithm pala is vote suppression. Meron siyang scoring, ang tawag doon, scoring ceiling algorithm, na hanggang dyan ka lang, hindi ka pwedeng lumagpas. Ang kalaban mo, walang scoring ceiling algorithm. So, tuloy-tuloy lang sila, sisipa lang sila. So, syempre, mananalo talaga sila because ang kalaban, sinupress yung boto niya. So, ito, shinare ko sa inyo para at least meron na kayong idea sa mga kandidatong tinalo ng sindikato, ng COMELEC. It's about time na tingnan ninyo yung election returns ninyo for repetitious pattern, yung mga boto na pare-pareho, tulad ng sinabi ko, tulad ng example ko kanina, tingnan po ninyo yan. Baka meron sa inyo. Punta po kayo doon sa COMELEC website, may results po yan. Ang link nandito din po sa mga post ko. May nilagay ako kada comment. Kada post may isang comment. Yun yung link doon. You can check the results and then tingnan ninyo so that you will have peace of mind na alam ninyo na kung dinaya talaga kayo o natalo talaga kayo. Kasi naman talaga, kung wala naman talagang repetitions, walang apparent ceiling, posibleng natalo talaga kayo. Tanggapin natin yun. Pero kung meron tayong mga ganun, yung vote suppression limit, merong repetitions na anomalous, that's a reason for us to complain, di ba? So mga kababayan, suportahan po natin yung initiative po nila Attorney Turlion at Attorney Bondok na at least sa senador man lang mabilang na mano-mano. Ang sabi ng COMELEC nga pala, wala silang pera. Wala daw silang pera pang manual recount. Mali na po yan. Mali po yan. Kasinungalingan. Sandamukal na kasinungalingan kay George Garcia. I mean, ito talaga yung araw na, ito talaga yung taong walang limit sa kasinungalingan. May 12 billion sila na savings. May 12 billion sila na savings. Yung binigay ni Martin Romualdez sa kanila for yung People's Initiative, hindi nagamit yun. So, that would be available. Nasa kanila po yung 12 billion na yan. So, yun yung pwedeng gamitin para sa manual recount.
para lang po sa inyong kaalaman. So I hope na i-share ko po ng maayos sa inyo at naintindihan po ninyo yung concept ng scoring ceiling algorithm na hanggang dyan lang talaga. Hindi natin makikita yan sa makina. Kaya tulad ng sinabi ko, kahit magdala ka ng x-ray, magdala ka ng teleskopyo, wala ka talagang makuhuli. Dito, sa resulta, makikita mo. Ito yung trace documents. So, yun lang po mga kababayan. We need to tell people, we need to share this information to as many people as possible kasi wala po tayong maaasahan sa mga politiko po natin. Kasi po, yung mga politiko, takot po sila. Ang COMELEC, ang sindikato ng COMELEC holds their life and death. Diba? Pwede kang talunin anytime. Pwede ka rin ipanalo kahit talo ka na, diba? Tulad itong mga nangyayari itong mga nakarang araw. So kahit talo ka, pwede ka na ipanalo. Much more sa election, pwede kang talunan outright. So kaya takot po sila. So itong mga information na ito, i-share natin sa ating mga kababayan para one day, we may be able to rise up about this problem na tayo, ang mga kababayan natin, tayong lahat, ang magbigay ng solusyon para sa eleksyon natin. We cannot expect our politicians to save us because takot sila, hawak sila sa liig ng sindikato ni George Garcia. Yun lang po. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyo. So, yun po kabibig ang latest ni Attorney Glenn yung may sindikato si George Garcia. Nako, ito George Garcia, tapat panagutin mo ito. Si Attorney Respicio ay nagsalita na rin mga kabibig hingil dito. Nakinig kayo kabibig ha ni sino ba ako? Nasaan ba iyon? Hanapin ko muna kabibig ha yung video ni Mr. Yao Talker tungkol kay Attorney Respicio kung saan talagang wala na talaga. Lalaban na talaga mga kabibig. Ito na. Let's watch this. Sa forum na ito, pag-usapan ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito para hindi na makulit sa 2028. Latest po, umami na po si Chairman George Garcia. Nag-usap na pala talaga sila ng congressman na tumatakbo noon sa buhol. At sinabi niya, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Pero sabi ni Chairman George Garcia, na-misunderstood daw siya. Sir, hindi nga. Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion. Tama. Parang nagsasuggest, nabayaran mo na lang ako ng 300 million pesos para manalo ka ngayong eleksyon. Bayarin na lang natin ngayong eleksyon. Pero misunderstood daw si Chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. 300 million? Ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. Tama. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos, 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabing 300 million? Tapos sa pag-file namin sa Supreme Court, maraming kong malapit na report kay Atty. Harold Respicio na pareho po ang experience. Agad. At sir, merong na-record na mataas na opisyal doon sa COMELEC. Huwag mo na natin pabitin ngayon. Dahil yung record na yan ay lalabas. Meron po, napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos mula sa isang local candidate. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Ang problema ngayon, sinisigil na sir. Nasaan na yung ibinayad namin sa inyo? Sabi, i-refund na lang daw. Patay ka talaga ngayon. Hala, refund. Yung pagmamanipula na pinagagagawa mo, halata na namin simula pa no? Tapos yung mga pagpapadisqualify mo sa mga nanalo at pinanalo mo yung mga natalo, di ba, something fishy talaga. Okay. And believe talaga ako kay Attorney Respicio. Talagang Kay Attorney Harold, galing. believe talaga ako sa kanya. Talagang nanalo yan Nanalo yan as Vice Mayor. Pero hindi pa rin niya binibitawan kasi nakikita niya talaga na may anomalya. And may mga videos daw at ebidensya. Nako! Delikado. Lutuin mo pa, George Garcia! So, yun kabibig. Madami na palang evidence. So, paano yan? Lalabas na. Meron pang 25 million. Pero yung bunagbayad, natalo. Paano yan? Sinisingil na.
si George Garcia. So yun lang muna kabibig ang ating lebak-lebak for the day. May sindikato pala itong si George Garcia, sabi ni Attorney Glenn Chong. O loko. Bye everyone. See you next time.